Nitong nagdaang mga araw, ating ginunita ang masasayang taon na kapiling natin ang ating mga mahal sa buhay kahit sila ay yumauna. Nananatili ang kanilang alaala sa ating mga puso. Ngayong gabi, isang dakilang kwento ng pag-ibig ang gugunitain ng isang lalaki na nagmahal ng isang babae na 44 years ang agwat sa kanyang edad. Totoo nga bang ang forever ay walang kinikilalang edad? Tunghayan ang nakakakilig ngunit nakakaiyak ding salaysay dito sa aming unang special month-long anniversary presentation na pinamagatang My Forever si Lola. The Renato Payos and Eloisa Gonzalez Love Story. Salamat! Sariwa! Alam mo ba, Oh. yung sinabi ko sa shooting doon sa gwardiya. Sabi ko sa kanya, bakit pa ayaw ko papasukin? Magpapapirma lang naman ako ng autograph kay Gloria Romero. Ayaw pa rin ako papasukin. Talaga, anong ginawa mo? Ugali. Ako pa ba? Eh di pagdaan ni Gloria Romero, pinalya ko yung gwardiya. Sabay takbo kay Gloria Romero. Nakapagpapirma ako, nakapagpa-autograph ako. Tingnan mo. Talaga? Oh, ganda! Wow! Ang ganda ng Gloria Romero! Oh, di ba? Ang swerte mo naman! Ang bait! Ay! Ay! Dali! Aray! Aray ko! Sa kalungkot ko! Hindi ako natulong! Babalikan kita! Aray! Aray! Natapa ako! Aray ko! Hey! Ale! Kayo na kayo, dali! Oh! Ako na alala sa inyo. Kung ano nangyari sa inyo. Maupo muna ho kayo. Bakit sila ganon? Ba't sila nanguhuli? Naghahanap buhay na naman kami. Hindi na sila marunong maawa sa mga mahihirap. Ganun ho talaga. Bawal ho kasi magtinda ron sa bangketa eh. Tumahan na ho kayo. Ako, papairam nga. Salamat po. Babalik ako doon. Aray! Teka muna. Ano nangyari sa inyo? Aray ko, sakit. Bakit ho? Tignan ko nga ho. Ay, Naku, ay, laki ho ng sugat niyo. Pera mo na ho. ay. Sakit. Tatali ko na ho ha. Para naman ho tumigil yung pagdurugo. Aray. Ay. May sugat Sensya doon. na ho. Salamat. Gusto niyo ba? Iatid ko na ho kayo. Saan ho ba kayo nakatira? Hindi kaya ko na ito mag-isa. Sigurado ho kayo? Eh, Sugat susubukan na ho ko. kayo eh. Ano nga palang pangalan mo uli? Rene ho. Kayo, ano pangalan niyo? Ako si Eloisa. Sige. Salamat ha. Bait-bait mo. Ay, teka lang ho. Yung bayong niyo ho. Akin yan. Ay ko. Dahan-dahan ho ha. Oh, kaya-kaya ko to. Noy, salamat. Sige ho. Aray. Oo. Rene, kwento mo sa amin yung buhay mo bago mo nakilala si Lola Eloisa. Punta ko yung Maynila nung Ilang taong ka nun? 34 kasi. 34 years old, pumunta ka ng Maynila. Kasi pala ako dito, kaya nahanap ko yung anak ko. Yung anak May niya asawa taon. kang una? Oo, iniwan nga ako at magkakatulong daw dito sa Manila. Oo, kasama yung anak mo. Mm, Ilang taon ang anak mo nun? mga 5.5 years, ma'am. Ay tumuli ako doon sa kaibigan ko sa Baluban. Nakita ko naman to si Eloisa.
Nagtitinda ng gulay. Ilang taon yan si Eloisa niya? 76 na po siya, sabi ko nga. Noon, 76 na. Mm. Ikaw, 30? 36. 36. Siya, 76. 36. Ate, nanay niyo po. O, Nay. Ay! Andiyan ka na pala. Hawakan ka ng Diyos. Bakit ka nandito? Hindi ka ba nagtinda? Hindi. Wala lang kasi eh. Nalamit ang paborito ng pagkain, yung pininyahang manok. Ang tagal na kaya hindi pinagluluto noon. Kaya yan, ang dami yan. Kainin mo to, ha? Opo, Nay. Oh, Sensya na, Nay. Alam mo naman, maghapon ako dito eh. para sa yan. Ako, anak, siyempre naiintindihan ko yung trabaho mo. Nga lang eh, ayun. Namimiss kita. Nay, kasama mo naman si Letlet si Jepoy sa bahay, di ba? Si Letlet? Ako si Letlet. Laging wala. Si Jepoy naman, nasa planta na. Sa Lucena. Nay, ano ba? Bakit ba parang nagiging iyakin ka? Wala, nagpapakatotoo lang ako. Ganun talaga kapag hukluban ka na. Mahigit 7 dekada na ang nanay mo. 5 anghel na lang ang kailangan pumirma. Tapos, tukunin na ako ni Lord. Nay! O sige, huwag kang mag-alala. Sa linggo, pagkatapos ko magsimba, pupuntahan kita. Lutuan mo ako uli nito, ha? Ayan ka na naman. Ikaw palagi kang pangako ng pangako. Oo. Naunawa ko yun. Alam kong busy ka. Huwag mo ko intindihin. O paano? Alis na ako, ha? Miss na miss kita. Alis na ako. Kainin ko yan, ha? Oo, Nay. Sige, Nay. Bye, Nay. Yung pagkain yun, ang paborito mo, ha? Oo, Nay. Para sa'yo yan. Oo, Nay. Luto ko. Salamat, anak. Ingat, Nay. Salamat. Suki-suki! Ay, bili! Kamatis! Suki! Eloisa, Oh, kamusta na? ito buhay pa. Kamusta na yung tuhod nyo? Masakit pa ng konti. Pasensya ka na Ito yung pinahiram mo sa akin. Isusoli ko sana, kailang hindi ko alam na magkikita tayo. Di bale, lalabang ko na lang. Tapos, ibabalik ko sa'yo. Huwag na ho, sa inyo na yan. Diba sinabi ko naman sa inyo, gamitin nyo na. Oo nga, ginagamit ko na. Kinukwento mo sa akin na tumulong sa'yo. Oo, siya nga. Ano nga pala pangalan mo ulit? Rene ho, Rene. Rene! Naku, pasensya ka na, ha? Nag-uulian din ng lola mo. Okay lang ho. Sandali. Malapit lang ba ang trabaho mo dito? Titinda rin po ako ng gulay katulad nyo. Baka gusto nyo, kausapin kayong asosasyon, dyan na lang din kayo magtinda. Para hindi naman ho kayo inaabala ng mga MMDA dito. Ay, talaga? Huy, Susan! Maganda raw sa pwesto niya, malakas ang bentahan. Ano? Ayoko nga. Salamat, ha? Ay, kailangan na nakilala na kung busy ka na kaagad na ano. Ano naman? Pwede naman ho kasing bumalik ko kayo rito kung hindi mo mabenta masyado yung inyong paninda. Sa tingin nyo nahihirapan kayo doon. Pero tignan nyo naman ho kasi yung paninda nyo. Hapon na ho Marami pa ho. Nalalanta lang ho yung gulay nyo Oh,
Pati nga itong pechay ko, oh. Ilan ka na? Nay, Naku, tama-tama. Saluhan mo ako. Masarap yung ulam. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Alam mo ba, ipinagdasal kita. Oh, kain na. Bakit? Ano nangyari? Nay, wala po akong gana. Oh, bakit? Masama ba ang pakiramdam mo? Naku, pag hinalikan kita, mawawala lahat yung masamang pakiramdam mong yan. Ano? Saan na tayo? Ha? Eh, nagkatanggalan sa pabrika kanina. Nalulugi na daw. Eh, di inuna kaming mga endo. Naku, hayaan mo. Manalig ka sa itaas. Sigurado. Damandam ako magkakaroon ng trabaho. Alika na, saluhan mo ako. Ka na. Kain na. Salamat to. Nunoy! Nunoy! Oh, Naku, tama ka nga. Talagang mabenta talaga dito sa pwesto mo. Sabi Uy, sa'yo. salamat ah. Mabenta na uli ang pechay ko. ikaw nakalimutan mo na naman ang pangalan ko. Anong nakalimutan? Ano ka ba? Oh, Rene. R-E-N-E. Oh, di ba? Naku, hindi bali na makalimutan ko ang pangalan mo. Wag lang nga itsura mo. Oh, di ba? Di ba na may itsura ko nito, makakalimutan ko pa. Sige ka, pag nakasanayan mo kung tawagin Nunoy, Eloisa na lang itatawag ko sa'yo. Eloisa! Uy, mahiya ka. Kapag narinig ka ng matatanda, iisipin nila na babastos mo ang matatanda. Oh, Eh, ganyan tayong mga Pilipino, di ba? Nakasanayan natin tumawag ng kuya, ng ate, ng aling, ng manong at manang. eh kaso nga Pilipino tayo, di ba? Siyempre meron tayo sariling kultura. Ang hirap nga lang dyan, yung mga bata ngayon, hindi na ginagamit yung kulturang Pilipino. Wala na silang kagalang-galang sa matatanda. Kaya hindi kagandahan yun. Gulay, gulay. Gusto mo? Gulay, oh, gulay! Misis, gusto niyo ng gulay? Ayos ba balakang mo? May pala ma. Ay! May bili hata. Oh, sandali ah! Sandali ah! Ay, gulay, gulay kayo! Ay, Lola, pabili mo Gulay, ng gulay. pechay. Opo, opo, sandali lang po. Magkano po din? Alam ko, mura lang po yan. Sige po, bilhin ko na yung dalawa. Ubusin mo na yung pechay ko. Sige po, kunin ko na. Bato, babalik ka rito, ha? Madali akong kausap. Basta po may Sige. tawad lagi. Suki, balik ka, ha? Salamat sa iyo, ha? Sabi, paubos na yung gulay ko. Eh, katanungan lang sa isip ko eh. Oh, Bakit ka ba nagtitinda pa? Dapat sa edad mong yan, nagpapahinga ka na. Wala ka bang mga anak? meron. Pero sila, yung iba may asawa na, may trabaho, yung iba wala. At saka isa pa, siyempre kailangan ko silang tulungan. Bata pa lang kasi sila, namatay na yung asawa ko. Kaya, ako nang tumutulong sa kanila. Nanay na, tatay pa. O, di ba? Gusto ko yun. Mula noon, tila sadyang pinagtagpuan ng mas madalas ang mga landas ni na Eloisa at Rene hanggang sa tuluyan ng nahulog ang kalooban nila sa isa't isa. Yo. Ayan, napalayo ka pa. Sana hindi mo na lang ako inihatid. Ako na magdadala niyan. Ako na. Eh,
Sa tingin mo ba hindi ako makukonsensya kung hindi kita ihahatid? Nakita mo naman yung sarili mo, pipilay-pilay ka pa. Maraming salamat, ha. Sabihin na lang natin na nanay mo ko, ayaw mong madapa ako sa kalye. Akong lakda. Palabiro ka talaga. Aba, mas maganda na yung palagi ka masaya para nakakalibutan lahat ng problema. O, ka muna. Magmerienda ka, ha? Oh. Halika. Let, anak. Kaibigan ko. Rene, Magkatabi kasi yung pwesto namin sa gulayan. Kanina, naku sumakit uli yung tuhod ko. Halos hindi ako makalakad. Kaya tinulungan niya ako. Hinatid niya ako dito. Nay, sana, bago ka umalis kanina, nagbilin ka. Para ako na lang ang sumundo sa'yo. Wala naman akong ginagawa dito eh. Alam mo, mabait yung anak ko ngayon. Wala lang siguro sa mood. Tsaka na lang yung merienda, ha? Sige. Salamat na marami. Noy. Sino na nga ulit yung taong yung kanina? At taga saan yung lalaking yon? Bakit nagpahatid pa kayo dito? Di ba sinabi ko naman sa inyo na pwedeng ako naman na magsundo sa inyo. Alam mo, nakukulita na ako sa'yo. Di ba sinabi ko na nga, nagmagandang loob lang yung tao. Kasi alam niyang hirap na ako lumakad. Yun yun. Ay nako, wala talaga akong tiwala sa pagmamukha ng lalaking yun. Basta, mabigat siya eh. Unang tingin ko pa lang sa kanya, parang hindi na siya gagawa ng mabuti, Nay. Saan ba nagagaling yan, Letlet, ha? Bakit? Nagpasundo ba ako sa inyo? Sa gulayan? Hindi ko naman ginagawa yun, ah. Ako ba? Inabala ko ba kayo sa mga trabaho ninyo para lang magpasama sa inyo at mag-alaga? Baka naman, Nay, sa sobrang tiwala mo dyan sa lalaking yan, hindi mo nga namamalayan na baka kinukupitan ka pa niya pag nasa gulayan. Tapos, kukunin yung loob mo, kaya may pahatid-hatid pa. Ano ba tinutumbok mo? Nagpapaharot ako kay Rene? Huy, mahiya ka. Halos kasing edad mo lang yon. At parang anak na ang turing ko sa kanya. Siya naman, nanay na ang tingin sa akin. Huwag kang malisyosa. Pinag-iingat ko lang kayo, Nay. Ang dami-daming mapagsamantalang tao dyan eh. Tama na! Tigilan na itong usapan na ito. Nawala na ako ng gana. At hindi ko akalain na ikaw ang mag-iisip sa akin ng ganyang masama. Yan naman ang hirap, Nay. Ako na nga nagmamalasakit, ako pa ang masama. Kapag pahangin na nga lang. Ay, Leticia! Leticia! Ay, ito. Nunoy, Po, matagal ko bang darating ang tsuhin mo? Baka may importante siyang inaasikaso. basta po ang sabi, may bibilhin lang daw po siya. Ikaw lang ba ang pamilya niya na nandito sa Maynila? Nasa Sorsogon po ang tatay ko. Yun pong kapatid ni Tio Rene. Yun naman pong anak niya, na kay Tia Hilda po. Pero nasa Australia na po sila. Anak? Asawa niya, nasa Australia? May pamilya na pala siya. Pero hindi niya binabanggit sa akin. Ochong, diyan ka na po pala. Junior. Papasok na po ako. Sige. Sesa ka na, ha? Andito po yung benta sa Abaw. Oh, baon ka na ba? Wala pa po eh. Ito na. Halika. Daral ka mabuti, ha? Salamat po.
sige. Babalik na ako sa pwesto ko. Liza, meron nga pala akong ibibigay sa'yo. Alam mo kasi, napansin ko na itong ginagamit mo na to, siraan na to, dapat itapon na to eh. Hindi ka na mapoprotektahan ito sa init at ulan. Ito, sana magustuhan mo. Hindi naman pang matanda ang kulay. Eh, wala na kasing ibang kulay dun eh. Bagay naman sa'yo ah. Hindi ako teenager. Tsaka, hindi bagay sa akin. Salamat na rin, ha? Salamat na marami. Saka, meron pa ako idadagdag dyan. Ito, nakikita ko kasi yung ginagamit mo, lumang-luma na at sira. Ito, nilagyan ko ng coins yan, ha? Pampabuenas, para mas lalong dumami ang benta mo. Sige. Salamat na rin. Gamitin mo yan, ha? Ba't mo ba ako binibili pa ng ganito? Wala lang, para lang mapalitan mo na yung mga dapat nang tinatapon. Itabi mo na lang kung merong sentimental value sa'yo yan. Maraming salamat uli, ha? Walang anuman. Siguro kailangan tapon ko na to. Kailan nabuo yung kakaibang pagtingin mo sa kanya? Nakitaan mo ba siya na nagkagusto siya sa'yo? Ano ba yung mga katangian niya? No, na napaibig ka sa kanya. Ma'am. Ano yun? Bukod doon sa mabait siya, Magaling siya magluto, mapag-asikaso sa akin. Tapos di ko man nakakita doon sa asawa ko dati. Uy, salamat. Salamat sa hipon mo. Tama na. Salamat. Alam mo, hindi na kami nagkasundo nun. Palagi kasi kami nag-aaway. Bata pa kasi kami nun. Kaya yun. Ang ibig mo sabihin, hindi mo lamang naisipan na pakasalan siya? Basta kabuti na rin siguro yun sa isang banda. Kasi kung nakasal kami, siguradong parehas kaming nagsisisi ngayon. E paano yung anak mo? Hindi mo sabihin, hindi mo naisip. Hindi mo nakikita. Gusto ko siyang sundan sa Australia, kaya lang wala kasi akong pera. Bukod doon, hindi ko naman alam kung saan sila hanapin doon. Sa tagal ng pagkakahiwalay niyo mag-asawa, siguro naiisip mo siya. Siguro, mahal mo pa siya. Hindi na. Mahal ko yung anak namin. Ikaw, alam kong mahal mo pa rin yung ama ng mga anak mo. Magagandang alaala ang iniwan niya sa'yo. Kaya siguro, hindi ka na nag-asawang muli. Rene, sa edad mong ito, amoy lupa na ako. Sasabihin mong, babalik ka niya ako, hindi na. Doon na lang kayo magkita sa langit. Pagkasabihin niyang mahal pa niya ako, gusto ko, sasama pa rin ako sa kanya. Alam mo bang napakahirap ang nag-iisa ka na lang. Tapos yung wala ka man lang makausap. Tapos yung mga anak mo, unti-unti na silang nawawala. Siyempre may kanya-kanyang pamilya na. Hirap na hirap ako. Mag-isa ka lang sa bahay, wala akong makausap. Hindi ako makatulog. Kaya, yung mga pag-aasawa na ganyan, pasinabo yan. Hindi ka mag-iisa. Samahan kita, alagaan kita. Pagagandahin ko yung mga natitirang panahon ka sa buhay. Ano ka ba? Nahihibang ka na ba? Totoo sinasabi ko, Royce, na mahal kita. Ano? Anong sinasabi mong mahal mo ko? Hindi ko kaya na mag-isa ka. Hindi naman ako naghahanap ng kasama. Hindi ko kailangan. Ayos naman ako. Isa.
Tumigil ka na! Naiinis ako sa iyo! Hindi ako naghahanap ng kasama. Ayoko! Eloisa, mahal kita. Patutunayan ko yan sa mga anak mo. Inis ako sa iyo. Nahihibang ka na ba? Sinasabihan ka ng demonyo! Sinasabihan ka ng demonyo! Sino si Rene, Nay? Si Rene? Kaibigan ko. Nililigawan ka niya? Nililigawan? Hindi. Sino may sabi sa'yo? Si Letlet? Hindi po pwede. Napakabata pa ni Rene. Yun din ang alam ni Aling Susay. Hahanap din lang kayo ng kapalit ni tatay. Yung pang mas bata kaysa sa akin? Anong sasabihin ng mga kamag-anak ng tatay? Ng mga kamag-anak natin? Nakakahiya, Nay! Nakikita mo ang kamalian ko, pero ang pagkukulang ninyo, nakakalimutan mo. Ano? Ikinahihiya mo na ako bilang ina mo? Ganun ba yun, Enkar? Pag ang anak, kahit na anong gusto, pupwede. Pero kapag ang ina, hindi po pwedeng magmahal, hindi po pwedeng maging masaya, kinakailangan habang buhay, kailangan magsakripisyo. Walang karapatang lumigaya. Ganon. Ano? Ano sinasabi mong mahal mo ko? Eloisa, mahal kita. Patutunayan ko yan sa mga anak mo. Hey! Ali, Ali! Ali! Kayo na, Ali! Eloisa, Oh, napadalaw ka. Pasensya ka na, ha? Nasampal kita. wala yan. Basta, alam ko lang ikaw ang pinakamaganda, pinakadakilang babaeng nakilala ko. Sana ngayon paniwalaan mo na ako. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Basta ako... Mahal kita, Eloisa. Ito. Sa akin ba ito? Ikaw, ha? Pabula-bulaklak ka pa.
Nabalitaan ko kasi na mahilig ka sa bulaklak, kaya yan, binigyan kita. Hindi ka naman umiinom eh. Katatagay ko lang. Pare, eto na yata yung pinaka-most shocking love story na dinig ko sa tanang buhay ko. Isipin mo, nag-abroad lang ako, na in love ka na sa 74 anyos na babae. Oo nga. Hindi kaya pinakulam ka niyan o ginayuma? Ang dami naman pwede. Ah, di ba? Oo. Pero pare, sorry ah. Gusto ko lang itanong bakit. Halos nanay mo na yun eh. Alam ko, yung ibang mga basbata, nai-inlove sa mga matrona dahil may pera. Pero yang si Eloisa, magugulay lang din. Ano mapapala mo sa matandang yun? Diba pare? Tama. Bihira ka. Maghanap kayong mayaman. Mahal ko siya eh. Napamahal na eh. Kaya hindi ko na ininda yung agwat ng edad namin. Yun nga yung tinatawag na pag-ibig. Pero, lalaki ka. May mga pangangailangan ka na hindi kayang ibigay ng matandang yun. Depende na lang, talagang hot mama yun o sexy ba? Kaya pagpustahan ako sa'yo, kulubot na balat niyan mula ulo hanggang paa. Alam niyo kung dahil lang sa pakikipagrelasyon ko sa mas may edad sa akin, nihuhusgahan niyo ako at pandidirihan niyo ako. Hindi ko kayo tunay na kaibigan kasi napangusga kayo. Pare, kaibigan tayo. Gusto ko lang maintindihan yung sitwasyong ito. Sabi mo nga, tinamaan ka talaga. Dating called pag-ibig. Eh di wow! Ah! Oh, cheers! Para sa inyo ni Eloisa. Oo nga, tol. Supportahan na natin si Rene. Yun yung gusto niya, na in love eh. Magpangarami kayo ni Eloisa. Nay, totoo ba tong sinasabi mo? Oo. Magsasama na kami ni Rene. Nay naman! Parang bangungot naman to. Sigurado ka na ba? Saan mo patitirahin yung lalaki na yan, ha? Huwag mong sabihin dito. Kapal ng mukha niya. Gusto nga niya ako isama sa Sursugon. Pero ako may ayaw. Kaya nagdesisyon ako na dito muna kami pansamantalang titira. Pinag-isipan mo bang mabuti to, Nay? Ang kapal talaga ng mukha ng lalaki na yan. Ang kapal-kapal. Biruin mo, ate, may instant pabahay agad at kayo naman pumayag. Ano bang halaga sa'yo ng bahay na ito? Bakit ayaw mo patirahin dito sa Rene? Ha? Di ba? Baliwala naman sa inyo lahat ang mga pinundar ko. Binigyan ba niyo ng halaga? Dugot pawis ko ang ipinundar ko sa bahay na ito para lamang sa inyo. Pero anong ginawa niyo? Naglipatan kayo kung saan-saan. Iniwan ninyo ako mag-isa. Tinanggal niyo ang karapatan niyo sa bahay na ito. Kaya ngayon, ako na may karapatan kung sino ang gusto kong patirahin sa bahay na ito. Ngayon, sarili ko naman ang iintindihin ko. Ay, iwan kita ng paborito mo. Salamat. Oh, ako na gagawa niyan. Ako na. Kaya ko na ito. Hindi na, ako na. Ako na. May alam ako sa paghihilot. Paghihilot, ha? Manghihilot kasi lola ko. Konti na lang. Konti.
ko titigilan to hanggang di gumiginhawa ang pakiramdam ko. Alam mo, ang tawag dyan, haplos ng pagmamahal. Naging masaya naman ang pagsasama ni na Rene at Eloisa. Hindi na rin napigilan si Eloisa ng kanyang mga anak at hinayaan nilang lumigaya ang kanilang ina. Pero may darating pa palang malalaking bagyo at sakuna sa kanilang pag-iibigan. Hindi! Ang lakas ng ulan sa labas! Hindi yata sinasabing malakas na bagyo! Narinig mo? Nagliliparan na yata yung bubungan ng kapitbahay! Masyadong matatakot yan. Ay! Palaka! Masyadong matatakot eh. Takot ako! Gusto ko, Lord! Sisilipin ko lang, ha? Labas ako, sisilipin. Ayoko! Huwag ko iwan dito! Dito ka lang. Huwag ka lalabas. Sisilipin ko lang. Tignan ko lang. Ha? Huwag kang lalabas. Lalabas. Balik ako. Oo! Mag-iingat ka! Ay! Sakit naman sa balakang nito. Makain sa bubukan mo. Tulo. Dapat kasi, matagalin namin bubukan ito. Bebe! Nasaan ka ba? Oh! Naku! Pasang-pasa ka! Naku, sandali! Kukuha ako pangkitas! Awa naman yung asawa ko. Kasakit ka. Dali, sandali. Mahal, baka na sa labas. Oh! Nag-umpisa na rin tumasyo ng tubig sa labasan. Naku, anong gagawin natin? Muntik na kayong mamatay. Ha? Opo, ma'am. Sa auring po. Kung hindi lang yung basura. Oo. Naano talaga aming gamit ubos na, ma'am. Mabuti, ko, Lord, tulungan mo po kami. Bigyan mo kami ng hagdanan. Nasa bubong na kami ang kubo. Inaanod na unti-unti ang kubo. Loisa! Loisa! Oh! Loisa! May ahas doon. May sawa. Sana panalayan ko lang, ma'am, siguro ko, Lord, tulungan mo, huwag mamangin kagatin ng ahas. Anak sa panalayan ko, kasama ko nanginginig na dahil maginaw, nakadaster lang siya. Sabi ko, Lord, tulungan mo, ginaganong ko siya, ma'am. Lord, tulungan mo kami, gano'n. Dami mga tao nagsigawan, saklulo. O, paano kayo nakaligtas doon? Narescue kami, 8 o'clock na in the morning. Nung kinaumagahan. Halos magdamag-dami, Na-rescue basang-basa. na. Gutom na kami. Oo nga. Dinig lang panalangin ng Panginoon. Ano?
Anong nangyari? Natakot ka ron sa ahas. Nadulas ka nga, munti ka na mahulog doon sa baha. Akala ko mamamatay na ako. Hindi ko naman hayaan mangyari yun. Ayoko naman mabiyudo agad. Ikaw talaga? Palbiro. Ang bahay. Anong nangyari? Babalik tayo sa bahay pag umupo na yung baha. Kaya huwag ka na matakot. Hindi dito ako. Huwag ka matakot, ha? Hindi na ako matatakot ngayon. Kasi alam ko, nandito ka. Alam kong hindi mo na ako iiwan. Pagkalipas ng ilang araw, nakauwi rin sa wakas sina Rene at Eloisa at sa awa ng Diyos, hindi naman naging malaki ang pinsala ng bagyo sa kanilang tahanan. O, sigurado kang masarap yan, ha? Sigurado ako. Special tong luto na to. Gising-gising. Ako, baka masyado maanghang yan. Ay, sasakit ang ulo ko. Hindi naman. Tikman mo muna kasi. Ginawa ko talaga ito. Niluto ko to. Ito ang tinatawag na pride ng Bicolano. Tikman mo muna. Sarap nga. Diba? Ang galing ng mahal ko. Mas magaling yung luto ang mahal ko. Angkar, magandang araw sa'yo. Halika, pasok ka. Sumabay ka na sa amin kumain. Nay, dinalang kita ng sampaguita. Marami yan. Alam ko na mimiss mo na yan, di ba? Oo. Namiss ko na ang bango nito. Pero, mas namiss kita. Kayo mga anak ko, miss na miss ko. Nay! Nay! Namiss ko kayo. Rene, salamat ah. Salamat. Salamat, anak. Salamat. Pinasaya mo si nanay. Yun ang hindi namin nagawa ng maraming taon. Hindi kasi kami nagtanong eh. Hindi namin siya tinanong kung anong magpapasaya sa kanya ngayong matanda na siya. Ikaw pala ang kasagutan. Salamat, Rene. Maraming salamat. Miss kita. Kayong mga anak ko. Loy! Dala ko yung paborito mo, ho. Baby! Loy! 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 Na mild stroke siya.
dahil sa hypertension. Kailangan natin siyang ipagdasal. Ate, kumusta si nanay? Under observation pa siya. Edgar, may iwan pong mga kayo sandali. Pag kailangan niyo ako, tawagin niyo lang ako, nasa labas lang ako. Arali, sandali. Alam ko na hindi maganda yung unang pagkakakilala natin. At alam ko rin na nasaktan ko kayo ng nanay. Sana mapatawad mo ko. Marami kaming pagkukulang magkakapatid. At tama siya, naging makasarili ako. Sana mapatawad mo kami. Alam mo, mahal na mahal ka ni nanay eh. Pinaglaban ka niya, kaya alam kong mahal na mahal ka niya. Mahal na mahal ko rin naman ang nanay niyo. Kaya sana mula ngayon, huwag na natin siya pabayaan. Ang ganda talaga ng baby ko. My one and only. I love you. I love you too. Pogi naman ang nanay ko. Salamat. Anak? Melay? Kumusta ka na? Mabuti pinahiyagap ka ng mama mo. Umuwi dito. Kung saan-saan kaya kita hinanap. Pati dun sa pwesto mo raw sa palengke. Pero wala ka. Hanggang sa amin nagsabi sa akin na dito ka na raw nakatira. Kumusta ka na ba? Ano na nangyari sa'yo? Tagal ko hinintay ito. Pa? Ano bang nakita niyo sa kanya? Ilang taon na nga ba tayong hindi nagkita? Mula nung iniwan ako ng mama mo. Pa, huwag na nating ungkatin yon. Tapos na yun. Ang mahalaga, nagkita na ulit tayo ngayon. Nagpaalam mo kay Mama, iniwan ko na yung Australia.
nagpapasaya sa akin sa Bicol. Hindi ba may plano kang magnegosyo doon? Nakapag-ipon na ako. Pwede na kitang bigyan ng kapital. Alam mo, hindi pa pwede. May pasyente pa. Papa, di naman pwedeng ikaw na lang lagi mag-aalaga sa kanya. Hindi ko siya iiwan hanggat hindi pa siya gumagaling. Pero Papa, may mga anak naman siya, di ba? Pwede naman nilang alagaan yung nanay nila. Andito na ako. Ako naman ang samahan mo. Aalagaan din kita pag dumating ang... No. Pag gumaling siya, isasama ko siya sa Bicol. Sana ganyan din ang naging pagmamahal mo kay Mama noon. Melay, malabo na maging kami ng mama mo habang buhay. Ganun talaga siguro. May mga pagkakataon na pinagtatago pero hindi pang habang panahon. Pero pa, paano kung wala na siya? Paano ka? Hindi siya mawawala hanggat lumalaban siya. Hanggat pinaglalaban ko siya ng mahaba ang buhay niya. Anak, sana mahal na mahal mo, Papa. Kumain ka na muna. Wala akong gana. Kailangan mo kumain. Ayokong kumain. Hindi na. Loy, sige kumain ka na. Para sa... Sinabing ayoko! Sabi sa'yo ayoko eh. Loy, ano ba nangyayari sa'yo? Uminahon ka. Ano nangyayari sa'yo? Kung napapagod ka ng alagaan ako, pabayaan mo na lang ako. Dahil matanda na ako, hayaan mo na ako mamatay. Ibalot mo na lang ako sa banig. Itapon mo ako doon sa ilog. Loy. Itapon mo ko. Loy. Ayoko nga, ayoko. Loy, Gusto ko na mamatay. Gusto ko na mamatay. Tawad mo nga ako. Bigsawan mo ako. Gusto ko na mamatay. Loy. Loy. Loy! Ano ba? Tama na! Tama na! Ayoko na. Tama na. Sinabi na tama na eh. Loy! Tama na. Ito ba ang gusto mo? Mawala ako! Ha? Ayoko. Huwag mo na ako umalis. Ayoko na. Ayoko Gusto mo iwan kita, babayaan kita. Yun ang gusto mo! Pabayaan mo! Iwanin mo na ako sabi! Ilalaban kita, Loy! Bakit ginaganyan mo? Iwanin mo na ako. Hindi! Gusto ko lang mamatay. Pagod na pa. Pagod na ako. Pagod na ako. Ayoko na! Hindi mo na ako na. Ayoko na. Gusto ko lang mamatay. Tawad mo ako. Pabayaan mo na ako.
Hanggang kailan ka sa Bicol? Sandali lang ako doon. Gusto ko lang makita yung anak ko. Iiwan mo na ang nanay? Lalong malulungkot at manghihina ang nanay kapag nawala ka. Hindi malulungkot ang nanay niyo. Kung ipadarama niyo yung pagmamahal niyo. Pag-aarap niyo. Huwag niyo pababayaan ang nanay niyo. Babalik agad ako sa lalong matay pa na. Yeah, boss. Bukay. Loy! 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 Dito na ako, Ani! Loy? Loy? Sabi ko sa'yo, babalikan kita. Di mo ako hinintay, Loy. Di ba may usapan tayo? Walang mauna, walang mahuli, di ba? Hindi mo hinintay, Loy. Loy, sakit pa rin sa akin na iniwan mo ko. Sana kahit sa mga huling yugto ng buhay, napasaya kita at naramdaman mo mahal na mahal kita. Dahil ako, sobra kitang minahal at nagpapasalamat ako sa Diyos na higit ka niya sa akin. Rene, anong nais mo iparating dun sa mga taong, alam mo na, hinusgahan ka noon, no? Dahil nga minahal mo si Lola Eloisa. Masabi ko lang sa kanila, huwag sila manggusga ng tao dahil ang pagmamahal din naman sa bata o matanda. Basta tayo naman na ginawa ng Panginoon, dapat huwag tayo manggusga sa bawat isa. Lahat ng tao may karapatan umibig, bata man matanda. Huwag ako kusgahan, huwag manggusga sa isa't isa dahil tayo tao lamang na nila ng Diyos. Nakikiramay kami sa iyo, ha? At wala na si Lola Eloisa. Pero siyempre, ang buhay ng tao,
Malungkot nagpapatuloy. Maraming salamat at ibinahagi mo maraming salamat. ang iyong kwento sa Salamat din, ma'am. magpakailanman. Oo, salamat. Thank you very much. Po, ma'am. Maraming salamat. Napakahirap paniwalaan, pero totoo yan. Ang love story na walang kinilalang edad. Hanggang sa huling hininga ni Lola Eloisa, hindi siya iniwan ni Rene. Ngayong papalapit na ang Pasko, naway tayo ay magpasabog din ng pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay, lalong-lalo na sa ating mga lolo at lola. At itigil na natin ang paghuhusga sa mga tao na piniling magmahalan sa kabila ng kanilang agwat sa edad at estado sa buhay. Ako po si Mel Tiangco, na bumabati ng happy anniversary sa natatanging programa na pawang mga totoong kwento lamang ang handog sa inyo. Ngayon, bukas at magpakailanman.